Laking pasasalamat ko sa araw na ito kasi sinapian yata ng anghel yung manager namin. Isipin yung mga badi, halos isang buwan na akong walang day off. Sa sobrang bait nga ng manager ko ngayong araw, pinauwi ako ng alas 5. And finally, nakauwi din ako ng may araw pa galing sa trabaho. Nasa vacation kasi yung supervisor ko ngayong mga badi, kaya kinakover ko lahat ng duties niya dito sa aming trabaho. Yung feeling na papasok ka ng walang araw tapos uuwi ka na din na wala na ding araw. Pero bago ang lahat, hello mga badi, ako nga po pala si Hisham at isa po akong OFW dito sa Saudi Arabia for almost 10 years. Nagwo-work po ako dito bilang isang merchandiser sa isang private company sa loob ng isang hospital. At dahil nga halos isang buwan na akong ulirang manggagawa dito sa Saudi Arabia sa company namin, feeling ko nga nitong mga nakaraang linggo gamit na gamit yung Piolo Pascual kong katawan dito sa trabaho na to. Uy, paano naman naging Piolo Pascual yun? Armani Hector pala. Kilala niyo yun si Armani Hector? Idol ko yun eh. Bold star yun at saka magaling yun. Uy, baka isam yan. Alam ko marami sa mga viewers natin kilala nila si Armani Hector eh. But anyway, umalis tayo dyan kay Armani Hector. Bumalik tayo dito sa video ko. Gawa ng sobrang busy kasi sa trabaho. Kaya ang resulta, yung room ko, nagmukha ng isang tambakan ng basura. Uy, huwag niyo akong i-judge ha. Malinis naman talaga dito at saka maliwalas mga badi. Kaya lang, nitong mga nakaraang linggo, hindi ko talaga nalinis to. Kaya yung plano na matutulog sana ako pagdating sa bahay, naku, paano ka naman makakatulog kung ganun karumi yung room mo? Kaya ang ending, naglinis na lang talaga ako. At saka sakto din naman, magwi-weekend na, kaya magpapalit din naman ako ng bedsheets. Kung napanood mo na yung mga nakaraang vlog ko, ibig sabihin, alam mo na every Friday or Saturday, pinapalitan ko talaga yung bedsheet ko. Pero madugo itong ginawa kong linis ngayon mga badi. Nilinis ko kasi pati yung mga nakalagay sa ilalim ng kama ko. Matagal ko na kasi hindi nahalong ka to mga badi. Maya-maya meron na palang nakatirang anaconda dito sa ilalim. Pero tiyak naman kahit na walang anaconda dito mga badi, pero meron ng mga tiyanak dito sa ilalim. Baka isam yan. Uy, joke lang mga badi ha. Hindi ko nilalagay dyan yung mga anak ko. Doon sa CR, pina-flash ko doon. Baka isam yan. Matapos ko nga ayusin yung kama ko, lumipat naman ako dito sa side table. Huwag niyong pansinin yung short ko mga badi ha. Gisi talaga yan. Sinadya talaga na may butas dyan mga badi kasi para madali na lang ilabas si Junior. Actually, buti na lang pala nakabrief ako ngayong araw na yan. Kasi kung hindi pala, edi nakita niyo yung mga tinatago kong birdie dyan. Buti na lang sana kung maputi, hindi naman. Imagine na lang kung ano yung kulay niya. Basta ito yung trivia. Kulubot siya na kulay brown na medyo madungis. Madungis. Joke lang mga badi hindi madungis yung ano ko. Baka isipin nyo naman masyadong malibag yung itlog ko. Hindi O siya, maglubay tayo dyan kasi baka sana naman mapunta itong vlog na to Actually, nabanggit ko na sa inyo to nung mga nakaraang vlog ko. Itong side table ko na to, punong-puno talaga ito ng laman. Alam niyo yung halos lahat na ng kailangan ko, gusto ko nang ipatong dyan. Kulang na nga lang, pati yung rice cooker ko, ilagay ko na dyan Makakalimutin kasi ako, kaya kung ipapatong ko pa yung ibang bagay na kailangan ko sa kabilang dulo, baka hindi ko na siya mahanap pagkakailangan ko na. O doon sa mga nagsasabi na may condom na naman ako sa aking drawer, alam niyo mga badi, ilang taon na yung condom na yan dyan, hindi man lang nagamit. Ang alam ko doon sa mga first na vlog ko, kasama din yung condom na yan. O hanggang ngayon nandyan pa yan. Sa totoo lang kasi, ayaw ko kasing gumagamit ng condom Parang hindi ko lang talaga feel gumamit ng condom. Though safe talaga pagka gumagamit ng condom. Pero sa ngayon, hindi pa naman ako gagamit ng condom kasi wala pa naman akong jowa Wala pa naman kasi nagkakagusto sa akin ngayon mga badi. But anyway, after almost an hour na pagbubuklat ko dito, natapos na din and finally makakapagpahinga na din ako Mag-aanong oras na din to mga badi, halos mag-aalas 7 na nga O diba ang bilis, kakatulog lang gising na din. Hindi joke lang mga badi, nakatulog talaga ako dito. Halos 2 o 3 oras din yung tulog ko dito mga badi. Alam niyo kasi mga badi, kami mga worker dito sa ibang bansa, hindi naman sa lahat ng oras mga badi, pera yung wala sa amin Alam niyo talaga kung ano yung kulang sa amin, tulog lang mga badi, tulog talaga yung kulang na kulang sa amin. Alam ko relate dito yung mga kapwa ko OFW na nasa mga ordinary worker lang. Pagka kasi hindi ka skilled worker dito sa Saudi Arabia, kailangan mong kumayod. What I mean mga badi is yung mga mabababa lang yung sinasahod dito sa abroad kagaya ko. Tapos pagka merong mga opportunity na mag-take ng overtime, nag-overtime talaga kami. Tinutodo talaga namin. Kasi kung ang aasahan lang namin yung sahod namin, mababa lang yung sasahurin namin kung hindi kami mag-overtime. Kagaya ko for example, yung mga bayad sa overtime ko, yan yung pinambibili ko ng damit o di kaya yung mga iba ko pang luho o di kaya pagka gumala ako, yan yung pinagagastos ko. Pagka kumain ako sa restaurant, yan din yung pinagagastos ko, yung bayad ng overtime ko. Kaya pagka nakita nyo ako nakahubad na lang sa isang tabi, ibig sabihin wala na akong overtime kasi hindi na ako nakabiling damit. Pero seryoso mga badi, yung bayad kasi nung overtime ko dito sa isang buwan, halos kalahati na nung sinasahod ko. Though meron naman mga company na hindi nag-aalaw ng overtime, pero yung company kasi namin, inaalaw kami na magkaroon kami ng 130 hours every month na overtime. Pero hindi naman ako umaabot ng 130 hours mga badi. Ano yung patayan na yun? Anyway mga badi, lumabas ako para maghanap ng makakain. Kaya lang mga badi, wala din naman akong nabili. Umuwi akong luhaan sa bahay. Wala kasi akong nahanap doon. At saka ang haba ng pila sa supermarket. Parang hindi
hindi yata worth it yung pila dun. Mainitin pa naman yung ulo ko sa pila ng ganun. Yung mga mahahabang pila sa supermarket, iniiwasan ko talaga yun. At saka alam niyo ba, kung meron akong iiwasan na lugar sana, yung supermarket at saka yung mall. Kasi isipin yung mga badi, halos kalahati ng buhay ko, nagtatrabaho na ako sa supermarket at saka sa mga malls dyan sa Pilipinas. Kaya kung meron man akong mga places na gusto kong iwasan kung pwede lang sana, yung mga lugar na yun, yung mga malls at saka yung mga supermarket, ayoko talagang nagpupunta sa mga ganun. At dahil nga wala akong nabili na pagkain doon sa supermarket, nagluto na lang ako ng itlog at saka yung toyo. Anyway, favorite kong ulam to. Madali kasi itong lutuin, ipiprito mo lang. Nitong mga nakaraang linggo kasi, hindi ako motivated na magluto ng mga ulam baga. Napansin nyo din, hindi ako masyado nakapag-upload ng mga luto-luto serye natin. Bukod sa malamig kasi dito sa kusina, sa labas, sobrang busy ko din naman sa trabaho, kaya hindi ako masyado nakapag-vlog. Medyo mahirap din kasi pagsabayin mga badi yung pagiging content creator at the same time full-time worker. After all, we must know kung ano talaga yung priority natin at yung trabaho talaga natin yung pinaka-priority natin kasi yun yung source of income natin. Although trabaho din naman at saka may sahod din naman talaga dito sa pagiging content creator, pero hindi naman kasi siya ganun ka-sustainable. But anyway mga badi, sa mga oras na ito, nag-igib ako ng mainit na tubig. Yung tubig namin dito sa Saudi Arabia mga badi, pagka winter, dalawang klase yan. May mainit at saka mayroong sobrang lamig. Pagka naman sa summer, di mainit lahat. Ang gagawin ko dito mga badi ay ibababad ko sa mainit na tubig yung aking paa. Ang purpose dito mga badi ay para mabawasan yung pagod ng mga paa natin. Matagal ko nang ginagawa to mga badi. Since nung nasa Pilipinas pa ako, ginagawa ko na talaga to para makapagpahinga yung paa ko. Nung nasa Pilipinas kasi ako mga badi, halos 6 na taon na din ako nagtrabaho sa mga mall. Tapos alam naman natin na pagka promodizer ka, pagka nagtatrabaho ka sa mall, bawal kang umupo, lagi ka lang nakatayo talaga. Tapos require pa minsan pagka yung mga ibang mall pa, nire-require nila na yung sapatos mo mayroong konting takong. Imagine, 8 to 9 hours kang nakatayo, tapos pangiti-ngiti ka lang sa mga customer habang sumasakit na yung paa mo. Kaya madalas kong ginagawa ito nung nasa Pilipinas pa ako. Tapos pagdating ko dito, ginagawa ko na din to pagka pagod na pagod yung paa ko. Anyway mga badi, yung kulay ng tubig dyan, normal yan na hindi yan dahil sa libag ng paa ko. Maya mabasa naman ako dyan, sabihan na naman, ang dugyot-dugyot naman ng vlogger na to. Mula sa heater yan mga badi kanina. Yung first na tulo kasi niya, mayroong kulay. Baka gawa na din kasi ng tubo yun, kaya mayroon siyang kulay. Anyway, ginagawa ko nga pala ito pagka pagod na pagod yung paa ko. Tapos binababad ko lang ng 15 to 20 minutes sa mainit na tubig. I mean, yung kaya ko lang naman. And believe me mga badi, it helps a lot. Sobrang nare-relieve yung mga sakit ng paa mo. So paano ba yan mga badi? Hanggang dito na lang kasi sobrang haba na nito eh. Oops! Huwag ka muna mag-scroll down kasi nasa tamang tao ka pa rin. Ako pa rin to. At meron ako ibabalita sa iyo. Alam mo ba na ang Dr. Care Training Center ay nagbukas na sa kanilang pang-apat na batch dito sa Dammam, Saudi Arabia? Kung saan ay sa loob lamang ng 2 buwang training, pwede ka na maging certified caregiver at ang babayaran lang natin ay 3,200 riyals lamang. At ito pa mga badi, hindi lang to basta dito lang sa Saudi Arabia. Pwede pa rin natin to magamit pang-apply pa sa iba pang bansa. At syempre, ano ba yung requirements para sa enrollment? Kailangan lang natin ng photocopy ng ating mga pasaporte at saka ikama, 2x2 picture, tapos magbabayad lang tayo ng 200 riyals na down payment. At pag meron na tayo ng mga requirements na yun mga badi, pwede nyo lang i-click yung link dyan sa my comment section, tapos ida-direct kayo doon sa site for registration. At huwag na huwag nyo kakalimutan gamitin yung code natin na Hisham para sa ating 100 riyals discount. So ano pang inaantay mo? Kung OFW ka dito sa Saudi Arabia at gusto mo mag-aral ng caregiver, i-click mo na yung link dyan sa baba dahil meron tayo sa Jeddah, sa Riyadh at dito sa Dammam, Saudi Arabia. And if you need more details about it, please send a message to Nonoy Kevin or we're going to provide a WhatsApp number through the comment section or you can visit our Facebook page at Dr. Care and Dr. Care Training Center. So what are you waiting for? Let's go!